Nagmulat ng mga mata si Caleb. Mabilis na dumapo ang kamay niya sa sariling ulo nang maramdaman ang matinding kirot doon. Napangiwi siya bago pinilit ang sarili na bumangon. Unang pumungad sa kanya ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng coffee table sa loob ng sala nila. Sa kanya napagtantong nasa bahay na pala siya at nakatulog sa sofa. Nang mabaling naman sa katapat na sofa ang paningin niya, sa kanya napansin ang asawang si Maginda. Nakahiga ito at mahimbing na natutulog. Nagpakawala siya ng hangin bago dinampot ang baso ng tubig. Diretso niya itong ininom upang mabawasan ang pananakit ng kanyang ulo. Nang maubos ang laman nun, muli niya itong pinatong sa coffee table sa kabinalingan ng paningin ng babae. Matagal niyang pinagmasdan ang mukha ng asawa. Kumikirot ang puso niya habang nakatitig sa nahihimbing nitong mukha. Hindi niya lubos maisip na magagawa siyang lukuhin nito. Ilang taon silang nagsama. Kahit hindi siya magawang bigyan ng anak ng babae, ay bukal sa loob niya iyong tinanggap. Masakit, ngunit hindi siya nagreklamo dahil ganun niya kamahal si Maginda. Huminga siya ng malalim nang maramdaman ang paninikip ng sariling dibdib. Nagsimulang mamasa ang gilid ng sariling mga mata. Naisip niya, siguro karma yun sa kanya. Dahil sa ginawa niyang pagtataksil sa asawa, ngayon ay siya naman ang pinagtataksilan nito. Walang ingay siyang tumayo tsaka umakyat sa kanilang kwarto para makaligo. Matagal siyang nanatili sa ilalim ng mainit na tubig. Dinama niya ang bawat pag-agos ng tubig sa buong katawan niya habang iniisip ang nangyayari sa kanila ni Maginda. Masakit ang ginawa nito. Pakiramdam niya ay parang hinahalukay ng kutsilyo ang puso niya. Lalo pa nang maisip ang ginawa ng asawa at ng lalaki nito sa loob ng hotel room na yon. Alam niyang napaka-ipokrito ng dating niya. Siya man ay nagagawang makipagtalik sa iba sa likuran ni Maginda. Pero masakit pa ring tanggapin na may iba tong lalaki. Masakit isipin na may ibang nakahawak at nagpapaligaya rito. Tinapos niya ang pagligo at nagtungo sa walk-in closet nila para makapagbihis. 6:00 na ng umaga ng mga oras na yon. Gusto niyang pumasok ng maaga dahil hindi niya kayang harapin ang asawa. Nang makababa siya mula sa kwarto nila, mahimbing pa rin natutulog sa sofa ang babae. May ilang segundo niya itong pinagmasdan. Unti-unting kumukuyom ang mga kamao niya habang paulit-ulit na naglalaro sa isip niya ang nakita kahapon. Iniiputan siya sa ulo ng asawa. Wala pang 7:30. Nakarating na siya sa opisina. Hawak ang cellphone sa isang kamay. Nakatanggap siya ng mensahe mula sa dalagang si Lara. Ayon dito, finalo siya nito sa Twitter at hihintayin nito ang pag-follow back niya. Nailing na lamang siya matapos maibaba ang cellphone niya sa ibabaw ng mesa. Dumiretso siya sa maliit na bar counter sa loob ng office niya. Sa ganong problema, hindi niya kaya ang hindi bumaling sa alak. Ayaw niyang maalala ang larawan ng asawa habang papalabas ito ng hotel room kasama ang isang lalaki. Hindi niya kayang isipin ang ginawa ng mga ito sa loob. Kailangan niya ng pampamanhid. Kailangan niyang makalimot. Matapos magsali ng alak sa baso, tinanaw niya ang magandang view sa harap niya habang sumisimsim ng alak. Hindi pa dumarating si Eliana. Nasanay ang babae na pumasok tuwing 8:00 na ng umaga dahil na rin sa utos niya. Mag-isa lang itong nag-aalaga sa lolo nito, kaya binibigyan niya ito ng laya sa trabaho. Habang tahimik na nakatitig sa labas ng pader na salamin, humigpit ang pagkakahawak niya sa sariling baso bago mariin na pumikit. Ipokrito na akong ipokrito. Pero hindi siya papayag na angkinin ng ibang lalaki ang pag-aari niya. Asawa niya si Maginda, kaya sa kanya lamang ang babae. Inabot niya ang cellphone sa ibabaw ng desk table niya. Hinanap niya sa contacts ang pangalan ng lalaking pinagkakatiwalaan ng pamilya nila simula noon pang nabubuhay ang kanyang ama. Pinadalhan niya ito ng mensahe na nagsasaad ng pangalan ng hotel kung saan niya nakita si Maginda
kasama ang lalaki nito. Sinabi niya ang mga gusto niyang ipagawa sa lalaki. Hindi naman nagtagal, agad itong nag-reply at sinasabing gagawin agad ang mga inutos niya. Malawak ang koneksyon ng ama niya. Sa dami na ng nagawa niya para sa Solvero Corporation, hindi siya mangangalahati sa nagawa ng yumaong ama para sa kumpanya nila. Lahat nirerespeto ito. Isa na ang lalaking tinawagan niya kanina. Personal na utusan ng ama niya ang lalaki pagdating sa mga importanteng bagay. Lahat ginagawa nito, maging ang mga utos na naglalagay ng buhay nito sa panganib. Kayang gawin ng lalaki yun. Bago pa man niya ibaba ang cellphone, natigilan siya nang muling makatanggap ng mensahe mula sa dalagang si Lara. Isa yung larawan. Nang buksan niya ito ay bumungad sa kanya ang babae. Nakasuot ito ng sexy black v-neck midi bodycon dress. Napatitig siya sa larawan, lalo na sa nakangiting muka ng dalaga. Bahagyang kinulot ang buhok nito at may matamis itong ngiti sa mga labi. Yun ang unang pagkakataon na nagpadala ito sa kanya ng litrato na may suot itong damit. Simulat sa pool, sa tuwing magpapadala ng picture ang dalaga ay lagi itong nakahubad. Wala ni isang saplot sa katawan. Binasa niya ang nakalakip na mensahe sa litrato. My outfit for today. I have a photo shoot later. Like it? May heart pang nakalagay sa dulo ng mensahe nito. Nagbuga siya ng hangin bago tumingin sa view ng buong city sa kanyang harapan. Ni minsan ay hindi nagawa ni Maginda ang bagay na yun sa kanya. Kahit pa nung umagnobyo at magnobya pa lamang sila ng babae, ay hindi ito masyadong nagsasabi sa kanya ng mga ginagawa sa tuwing nasa trabaho siya. Hindi pa lalabas si Maggie. Hindi rin mahilig magsuot ng mga branded o mamahaling damit. Ayaw rin ito ang mag-text sa kanya dahil alam ng babae kung gaano siya kabisi sa opisina. Ngayon, hiling na lang niya, sana ang asawa ang gumagawa ng mga bagay na ito at hindi ang ibang babae. Nagbuga siya ng hangin bago muling tinitigan ang screen ng kanyang cellphone. Nang maalala ang mensahe ni Lara kanina, agad siyang nagpunta sa Twitter app sa cellphone niya at tiningnan ang listahan ng nakafollow sa account niya. Hindi siya mahilig sa social media, pero bilang mukha ng Solvero Corporation, kailangan niyang maging flexible. Marami nang nagagawa ang teknolohiya, kaya magiging advantage nila kung tututok din sila rito. Binuksan niya ang profile ng babaeng si Lara. Bumungad sa kanya ang maraming larawan nito. Halos lahat ng yon ay mula sa mga photoshoot ng dalaga. Nakapagtataka lang na hindi pala ito post tungkol sa everyday routine nito. Si Lara kasi ang tipo ng babae na pipiliing ilagay ang lahat ng ginagawa o hindi kaya ang mga achievements nito sa SOCMED. Nag-scroll pa siya pa ibaba ng mga larawang ipinost nito. Bahagya siyang natigilan nang makita ang isang picture nito kasama ang kaibigan niyang si Walter. Umarko ang isa niyang kilay nang makita na tila nakahubad pa ang dalawa. Hindi nga lang kita ang ibabang katawan ng mga ito dahil hanggang collarbone lamang nila ang nahagip ng kamera. Parehong nakangiti habang nakayakap si Walter mula sa likuran ng babae. Naibaba niya ang cellphone. Kumusta na kaya ang lalaki? Alam kaya nito na sa kanya naman sumasama ang dalagang modelo? Nang muling magbalik sa kanya ang imahe ng dalawa habang nagtatalik sa sofa sa tinitirhan ng kaibigan, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng bahagyang pagkainis. Ganon na talaga siya noon pa. Kung alam niyang kanya, nagagalit siya kapag inaangkin ito ng iba. Pero hindi naman niya pag-aari ang dalagang si Lara. Kaya bakit siya nakakaramdam ng inis? Gulat ang mababakas sa mukha ni Lara matapos itong buksan ang pintuan ng condo unit nito at bumungad siya sa dalaga. Wala naman siyang paalam nang tuluyang pumasok sa loob at umupo sa mahabang sofa malapit sa balkonahe. Yon ang condo unit ng babae na malapit sa opisina nila. Madalas itong maglagi ron sa tuwing may photoshoot itong gagawin. Sumunod naman sa kanya ang dalaga. Naupo ito sa armchair sa kaliwa ng mahabang sofa na kinauupuan niya. At mataman na tumitig sa kanya. Bakit ka nandito?
I already told you, may photoshoot ako ngayong araw. Huwag kang pumunta. Mabilis niyang saad rito at itinuon ang mga mata sa nakabukas sa telebisyon. Sumilay ang ngiti sa mga labi ng babae. Nakaarko ang kilay na inangat nito ang isang paa at ipinatong sa isa pa. Pinapapili mo ba ako? Tumalim ang mga mata niya nang ibaling dito ang paningin. Inuutusan kita. May ilang segundong natahimik ang babae dahil sa sinabi niya. Umikot ang mga mata nito kahit pa nakasilay pa rin ang ngiti sa mga labi. Makaraan ang ilang sandali. Mahina itong tumikhim. But it's my work, Caleb. Doon ako kumikita. Oras na umalis ka ngayon at pumunta sa photoshoot mo, magsisisi ka. Mas lalong tumaas ang nakaarko nitong isang kilay. Ngunit nabahira naman ng tuwa ang mga mata nitong nakatitig pa rin sa kanya. Why? Will you punish me if I disobey you? Nagdekwatro siya ng upo bago pinaglandas ang paningin sa kabuuan ng babae. Kung ano ang suot nito sa larawan na ipinadala sa kanya kanina, ganon pa rin ang suot nito ngayon. Maliban na lang sa mas maganda at mas sexy sa personal ang dalaga. Oo, matipid niyang tugon. Malalim ang tinig niya at para kay Lara. What kind of punishment is that? I would love to taste it. Napangiti siya sa sinabi nito. Nakita niyang tumayo ang babae at lumapit sa kitchen. Kumuha ito ng isang wine mula sa loob ng fridge at 2 wine glass mula sa upper drawer, saka bumalik sa kaniroroonan niya. Sa pagkakataong yun, umupo ang dalaga sa armrest ng sofa malapit sa kanya, saka inabot ang wine bottle. Binuksan naman niya yun, saka nagsali ng alak sa 2 glass bago kinuha ang isa at nag-umpisang uminom. I don't need to choose. Tila naglalambing nitong saad. Alam mo naman na ikaw at ikaw ang pipiliin ko. Mula sa white wine sa loob ng glass niya, nabaling ang tingin niya sa babae nang sabihin nito ang mga bagay na yun. Tumayo ito at lumipat ng upo sa kandungan niya. Saka pinulupot ang isang kamay sa kanyang leeg. Hindi ako katulad ng asawa mo. May ibang lalaking kinikita. Humigpit ang pagkakahawak niya sa wine glass nang marinig ang sinabi nito. Sumilay naman ang makahulugang ngiti sa mga labi ni Lara. Ever since we got married, I stopped myself from going out and seeing other men. Ang malayang kamay nito ay umaangat at naglalandas sa pisngi niya. Binaling niya ang tingin sa mga mata ng dalaga at matagal silang nagkatitigan. Ikaw na lang ang gusto kong makasama, Caleb. Halos ibulong nito ang mga katagang yun. Huminga siya ng malalim. Kasabay nun ang unti-unting paggapang ng kanyang palad sa likod nito. Biglang pumasok sa isipan niya ang imahe ni Maginda habang pinapaligaya ng ibang lalaki. Tumalim ang mga mata niya. Ibinaba niya ang kamay niyang nakahawak sa likod nito, sabay diretso niyang ininom ang laman ng wine glass niya. Muling dumilat ang mga mata ng babae. Halata sa mukha nito na hindi nito nagustuhan ang pagtigil niya sa paghaplos nito. What's wrong? Bakit bigla kang huminto? Hindi niya ito pinansin. Matalim ang mga matang ipinukol niya ang tingin sa palabas. Inilapag naman ni Lara ang wine glass nito sa ibabaw ng coffee table, saka tumayo. Tinitigan niya ito ng mariin. Tila nagmamalaki naman itong tumitig sa kanya. Taas noon itong hinawakan ng baba niya, saka lalong itinaas ang kanyang muka. Dahil doon ay napasandal siya sa sandalan ng sofa. Stay with me, Caleb. Tutulungan kitang makalimutan ang problema mo. Aalisin ko sa isip mo ang asawa mong taksil. Sumilay ang nang-aakit ng ngiti sa namumula nitong mga labi. Tuluyan itong hinawakan ang kanyang sinturon. Saka yun sinimulang kalasin. Habang nakababa ang tingin niya sa mukha nito, patuloy sa pagtakbo sa isip niya ang nasaksihan sa hotel. Kumuyom ang kamao niya. Matalim ang mga matang tinitigan si Lara.
Mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Maginda matapos ibaba ang cellphone niya. Kanina lang ay tinawagan niya si Aliana upang alamin sa babae kung abala ba si Caleb o hindi. Pinaplano niyang dalhan ng lunch ang asawa upang sorpresahin ito. Kanina nang magising siya, si Caleb na agad ang unang hinanap ng mga mata niya. Ngunit wala na to sa buong bahay. Umalis ito nang hindi man lang kumakain. Ni hindi ito nag-abalang gisingin siya at magpaalam. Sa tingin niya ay galit pa rin sa kanya ang lalaki. Ngayon ay umaasa siyang magbabati sila oras na dinalhan niya ito na makakain. Pero ayon sa sekretarya nito, pumasok lang sandali si Caleb pero makaraan ang ilang minuto, umalis na rin ito agad. Dismayado niyang ibinaba ang kutsarang hawak. Muli ay nagbuga siya ng malalim na hangin. Malapit nang mag-alas 12 ng tanghali, subalit hindi pa rin bumabalik si Caleb sa office nito. Laglag ang mga balikat. Lumapit siya sa isang upuan tsaka naupo ron. Muling nagbalik sa kanya ang mga oras na may naaamoy siyang pabango ng babae sa suot nito. Naramdaman niya ang pamamasa ng gilid ng mga mata niya. Hindi siya naniniwalang magagawa siyang lokohin ng asawa. Hanggat hindi nakikita ng dalawang mga mata niya, ayaw niyang maniwala na may ibang babae ito. Hindi niya kayang isipin yun. Pagsapit ng alas 8 ng gabi, narinig niya ang pagtigil ng kotse sa harap ng bahay nila. Mabilis na kumabog ang dibdib niya. Kinakabahan niyang nilingon ang pinto ng bahay nila mula sa loob ng sala. Ayaw niyang magtanong, ni maghinala nga ayaw niyang gawin dahil nasasaktan siya. Pipilitin niyang itatak sa isip na may dahilan ng lalaki. May rason sa bawat bagay na ginagawa nito. Nahihirapan man, pinilit niya ang sarili na tumayo at humakbang patungo sa pinto. Hahawakan na sana niya ang seradura, subalit biglang bumukas ang pintuan at bumungad sa kanya ang lalaki. Napalunok siya nang magtagpo ang mga mata nila. Kitang-kita niya sa mga yon ang pagkagulat, pero mabilis din itong binawi ang paningin at agad na sinarado.